Miss Catherine Bernardo abay spotted na may sumundo sa PGC, sumakay ng luxury van na mayroong panonood. And for today's video, pag-usapan natin ito dahil inilabas po ito ngayong April 19, 2025, 10:17 AM kung saan ay base po dito sa isang online news na nagsasabing si Miss Catherine Bernardo ay naspatan dito po sa BGC na may sumundo sa kanya. No, base po sa isang online report, kamukha lang daw ba di umano ni Catherine Bernardo o siya mismo ang nakita ng source na sumakay sa isang Toyota Alphard with plate number 8 ng madaling araw ng April 9, Miyerkules. Gustong isipin ng ilang mga source na kamukha lang ng aktres ang nakita niyang sumakay sa nasabing luxury MVP minivan na nakaparada sa isang parking lot sa Bonifacio Global City o BGC noong April 9 ng madaling araw. Pero kasi ilang sasakyan lang ang pagitan kung saan din siya nakaparada. May hinihintay kasi ako sa parking lot. May nakita kong girl na pamilyar nagmamadaling maglakad. Sinundan ko ng tingin si Catherine pero iniisip ko madaling araw na anong meron. Mga past 2 to 3 AM yun. Siyempre curious ako. Sinundan ko ng tingin. Sumakay nga ng Alphard, may plug ang number 8. Di ba pag 8 congressman may-ari? Sino congressman kaya yun? Sabi niya. Plus 1 na kwento ng source na ito. Sabi naman, according naman po, sabi naman ay wala namang kongresistang nalilink kay Catherine at wala rin namang alam ang publiko na may kaibigan siyang ganyan ang posisyon. At hirit pa ng ilang source, di ba nalilink na siya kay Mayor Mark Alcala? Baka naman. Inisip namin na hindi naman plakang number 8 ang ginagamit ng mayor, kaya chinek namin ang mga kaanak ng ama ng Lucena City kung isa sa kanila ang representative sa nasabing lalawigan, pero wala naman sa kasalukuyan. Ang mga nakita natin ay base sa Wikipedia ay parang former na ibig sabihin ay dating naging representative ng Lucena City tulad ng uncle ng ama niyang si Vice Mayor Dondon Alcala na si Ginoong Vicente Alcala at Ginoong Proceso Alcala at kaanak din si Erwin Alcala na anak na G. Proceso. At hindi naman pwedeng gamitin ang plakang number 8 kapag tapos na ang termino bilang congressman. So, going back to Catherine, palaisipan nga sa source kung sino ang nakasakay sa nasabing luxury minivan na may plakang number 8. Dagdag po yan parang ilang pang source tsaka sa BGC yan, di ba? Humiwalay na sikat ng tirahan, nagsarili na siya, may sariling kondo na hindi mo ba alam? May chismis na may sarili siyang tirahan, hindi nga lang malinaw kung condominium ito sa BGC. Ang location dahil alam ng publiko ay antipolong house niya, umuuwi kung saan kasama niya ang mga magulang niya. Pinagawa ni Kat yung bahay para sa pamilya niya na sabi nga ng mama ni Mami Min or Bernardo Min ay doon sila sama-sama at masaya silang lahat. Kahit sikat anak niya, walang sikat-sikat kasi sa bahay nila Mami Min ang si Mama Min ang Reyna. Yan ang sabi sa interview niya kay Mr. MJ Felipe. Napanood mo ba yun? Kwento ng source. Ending, pinanood namin ang panayam ng mama actress ng on-air show ni MJ. So tinanong niya kung strict ang mami nga ito si Mama Min. And according to that, ay may pahayag si Mama Min na sa kasalukuyan strict ma'am, hindi naman yata. Napaka-cool ma'am ko nga. In a way, for example, sa mga lakad ngayong time na to, hindi na nga yun nagpapaalam na mama, pwede ba akong pumunta doon? Sabi niya, hindi magpapaalam na lang yan na maalis na ako ha. Yung ganun na lang kasi matanda na. Sa madaling salita, hindi lahat ng lakad ni Catherine ay alam ni Mama Min at posibleng wala ring alam ang nanay niya kung sino ang kasama noong April 9 ng madaling araw. So ayon pa sa source, sa bahay ng friends niya tumatambay si Catherine at doon sila nagso-social drinking. So yun yung mga lumalabas na chika ngayon na parang inukumpirma, no? Kasi sabi po ng source, siya po mismo ang nakakita na si Miss Catherine Bernardo kasi alam niya din na nakapark nun si Catherine. Pero base sa kanya is parang ang pinaka yung pinaka medyo nadalawang isip pa siya na kung kamukha lang daw ba ni Catherine, pero kung iuugnay mo yun sa interview ni Mama Min na nakabukod na nga si Catherine ng bahay at yun din yung sinabi niya doon po sa PGT yung interview niya. So antayin natin kung ano pa yung mga other news no patungkol sa bagay na ito. Daniel Padilla, is it true? Or ito na nga ba ang ilan sa mga confirmation na he doesn't even care for Miss Catherine Bernardo? Ang lahat ng yan, but hindi lang nakasama niya mula sa bilahin niya mula Manila na hindi ako nakatulog maghayo kayo. Ay wala sumasagot sa lawak ko. Siguraduhin nila na kaya yung palitan ng si Daniel Padilla sa buhay ko. Nakita ko ang sayo ng aking na kaya pala ako ng kinakasama.
saan nga ini-enjoy at ini-spend ni Mr. Daniel Padilla ang kanyang birthday, kahit na ang kanyang birthday this coming April 26 pa, pero ngayon pa lang, talagang ini-enjoy niya dahil talagang makikita mo sa kanyang mga IG at sa mga fan na nagpo-post sa mga photos nito, kung saan probinsya na napadpad itong si Mr. Daniel Padilla, pero kahit saan siya mapunta, talagang pinagkakaguluhan at tinitilian ng isang Daniel Padilla. It only shows na grabe yung popularity ng isang Daniel na kahit saan siya magpunta, talagang yung mga tao nagkakagulo, yung mga tao talagang pilit na gusto talaga siyang malapitan at makapagpa-picture para kay Daniel. So, ito lang po yung isa sa mga patunay na kahit ano pa man ang nangyari kay Daniel Padilla, ay still, mananatili pa rin Daniel Padilla ang isang Daniel, diba? Talaga meron na po siya talagang tinatawag na pangalan sa publiko, may pangalan na talaga siya sa showbiz, kaya naman hindi malayo na kahit ano pa mga pangyayari sa buhay niya ngayon, still, ganun pa rin yung popularity rate niya sa lahat ng mga tao. May kita mo naman dito na talagang he was trying to do his best life, no? Ito na yata yung pinaka-best life niya. Pero, kamakailan lang ay napag-usapan din sa isang portion nito po mga showbiz nauna na itong si Mr. Daniel Padilla ay minililigaw di umanong estudyante sa Baguio. At sinasabing dead man na nga kay Catherine Bernardo. Kasi matapos po yung insidente doon po sa ABS-CBN Ball 2025 na talagang wala tayong nakitang any evidence na nilapitan niya, kinausap niya itong si Miss Catherine kasi yung unang pagkikita nila pagkatapos ng breakups po nila. And nakita natin na parang hindi nag-effort itong si Mr. Daniel na lapitan ng isang Catherine Bernardo. Maaaring may pag-uusap na talaga sila totally tapos na yung kanilang kanilang relationship. Pero sa kabilang banda is talagang kinakalkal po ngayon ng ilang mga netizen kung sino nga ba yung tinutukoy nitong si Christy per minute na tinalakay niya sa The 2FM 105.9. Magpapakontrol kaya yung girl na inaasinta niya sa Baguio? Ang binasang komento ng regular listener ng radio program na si Christy Permit sa True FM 105.9 ni Naknay Christy Permin at Romel Chica. Si Daniel Padilla ang tinutukoy ng CFMers na binasa ni Nay Christy kahapon sa programa niya sa radyo. Sabi diyan, pagpapatuloy ni Nay Christy, naku, hindi natin alam yan. Ang bali-balita na may nililigawan si Daniel Padilla na isang estudyanteng Baguio. Kaya raw kahit tapos ng shooting ng Incognito ay hindi muna agad bumaba. Sa Baguio City, ang principal location ng seryeng Incognito at saka lang sila bumababa kapag may bagong kontrata na sa ibang lugar para sa kanilang taping. Which is minsan, parang mapapaisip ka na totoo kasi doon nga talaga sila nagtitaping sa Baguio, di ba? So, pagpapatuloy pa niya, kaya ganito ang sapantahan ng taga-subaybay ng CFM ay sa dahilang walang reaksyon si Daniel sa viral photo ng ex-girlfriend ng si Catherine Bernardo na pinagpiestahan ng butt dahil sa pictorial nitong nakatupis. Ang isa pang komentong binasa ni Nay Christy mula sa CFMers na si Tita Nene Ulanday, sobrang sexy ni Catherine ngayon. Tikit ka na lang DJ kung ano man ang nakikita at malay natin, hindi lang siya nagpapahalata sa nararamdaman niya. Ay plastic si Daniel, sabi ni Tita Nene. Samantalang marami pa rin kumukestyon sa balitang sina Catherine at Lucena City Mayor Mark Alcalana dahil kung totoo ito, bakit walang umaamin sa kanila? Bakit kailangan daw itong itago? Pareho naman silang single. Ang dalawa at wala naman daw siguro sa kontrata ng actress sa Kapamilya Channel na bawal silang magkaroon ng jowa. Sabi mo, hindi kaya pagkatapos ng eleksyon ay saka amin sina Kat at Mayor Mark para hindi mapagbintang ang huli ay ginamit niyang actress sa kanyang kandidatura. May mga nagkakatsikahan naman na kay diehard Katniel fans na naniniwala ako na sa huli Katniel pa rin. Marami pa rin kasi mga fans si Catherine at ni Mr. Daniel Padilla ang umaasa na hanggang sa ngayon ay ang endgame ay si Catherine at si Daniel. Malay natin, di natin alam, diba? Kung ano po yung magiging ikot ng kapalaran. Kasi marami pong mga commentaries, marami mga showbiz insiders na nagsasabi na si Mr. Daniel Padilla pa rin daw di umano ang laman ng puso nitong si Catherine Bernardo. Na yun po yung kanilang sinasabi sa ngayon. Kasi pagkatapos na parang wala nang makitang sightings between Catherine and Alden Richards na napabalita na naliligaw si Alden, eto na, siniship na po nila ngayon kay Daniel. Pero sa mga reaction kasi ni Daniel ngayon, parang mas ini-enjoy niya ngayon yung pagiging single. Ang kaibahan lang sa kanilang dalawa, kay Catherine kasi ang daming na-link, pero kay Daniel, walang girl na na-link sa kanya na taga-showbiz.